Sa buhay ng isang lalaki, maraming sandali na kailangan mo ng tapang. Tapang na harapin ang responsibilidad, tapang na protektahan ang pamilya, tapang na sumulong kahit hindi malinaw ang daan. Ngayon, pag-usapan natin kung saan talaga nagmumula ang tunay na tapang. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Joshua 1 verse 9. Hindi ba't inutusan kita? Magpakatapang ka at magpakalakas. Huwag kang matakot at huwag kang mabagabag, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan man ikaw pumaroon. Pansin mo, ang unang salita ng Diyos ay tanong, hindi ba't inutusan kita? Ibig sabihin, ang tapang ay hindi opsyon para kay Joshua. Ito ay utos. At ang basihan ng utos na iyon, hindi ang lakas ni Joshua, kundi ang presensya ng Diyos na nasa kanya saan man siya pumunta. Si Joshua ay humahalili kay Moses, ang leader ng Israel. Isipin mo ang pressure na iyon. Ang buong bansa ay nakatingin sa kanya. Kailangan niyang dalhin ang Israel sa lupang pangako, isang lugar na puno ng mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanila. Kung may dahilan si Joshua para matakot, yan yung mga sandaling iyon. Pero sinabi ng Diyos sa kanya 3 beses sa iisang kabanata, magpakatapang ka at magpakalakas. Bakit 3 beses? Dahil alam ng Diyos na ang takot ay hindi nawawala sa isang beses na pagsabi. Kailangan nating marinig ito paulit-ulit hanggang maniwala tayo. At ang pinakaimportanteng parte, ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Hindi sinabi ng Diyos, sumasa iyo ako kapag malakas ka. Sumasa iyo ako kapag tama ang desisyon mo. Ang sabi niya, saan ka man pumaroon, sa tamang desisyon, sa maling desisyon, sa tagumpay, sa kabiguan, nandoon siya. Baka ngayon ay may responsibilidad kang hinaharap na pakiramdam mo ay too much para sa iyo. Baka may tao kang kailangang pangalagaan, pamilya, mga anak, asawa, at pakiramdam mo ay hindi ka sapat. Baka may desisyon kang kailangang gawin na takot kang magkamali. Pero ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Magpakatapang ka, hindi dahil kaya mo ito ng mag-isa, kundi dahil kasama mo ako. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagpiling sumulong kahit takot ka. Dahil alam mong may kasama kang mas malakas kaysa sa anumang haharapin mo. Ngayong araw, anuman ang kinakatakutan mo, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, takot ako, pero pipiliin kong sumulong dahil kasama kita. Iyon ang tapang na hinahangad ng Diyos, yung sumusulong kahit takot. Manalangin tayo. Panginoon, maraming responsibilidad ang nasa aming balikat. Maraming bagay na kinakatakutan namin at minsan pakiramdam namin ay hindi kami sapat para sa lahat ng ito. Ngayon, tulad ng sinabi mo kay Joshua, sinasabi mo rin sa amin, magpakatapang kayo at magpalakas dahil kasama ka namin saan man kami pumunta. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpiling sumulong kahit takot ka dahil kasama mo ang Diyos saan ka man pumunta. I-share mo ito sa isang lalaking kailangan ng tapang ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.